Si Edna ay isang 35 taong gulang na babae na may simpleng pangarap para sa kanyang pamilya. Noong kabataan pa lamang niya, hindi niya kailanman inisip na aalis siya ng Pilipinas. Para sa kanya, ang mabuhay ng tahimik sa kanilang maliit na bayan kasama ang asawa niyang si Darwin at kanilang mga anak ay sapat na. Ngunit, sa kabila ng kanilang plano, ang buhay ay may sariling landas na tila hindi maiiwasan. Isang araw, habang nasa trabaho si Darwin sa ibang bansa, nakatanggap si Edna ng isang tawag mula sa kanya. Kabado ang kanyang boses, may halong takot at pag-aalala. Sa kabilang linya, narinig niya ang mahina at nanginginig na tinig ni Darwin. Edna, may problema ako dito. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Parang hindi na kaya ng katawan ko. Aniya at dama niya ang pag-aalala sa bawat salita. Napatigil si Edna. Parang tumigil ang oras sa pagkarinig niya sa tono ng asawa. Darwin, ano ang nangyayari sa'yo? Baka naman stress lang yan sa trabaho. O baka puyat ka lang. Nasa tono ng boses niya ang takot, ngunit pilit niyang pinapakalma ang sarili. Hindi Edna eh. Iba to. Sinubukan kong magpatingin sa doktor dito. Sabi nila, kailangan kong umuwi at magpagaling. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sagot ni Darwin at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Edna ang takot ng asawa na hindi niya karaniwang ipinapakita. Makalipas ang ilang araw, umuwi si Darwin. Sa bawat hakbang palapit sa kanilang tahanan, alam ni Edna na mabigat ang kanyang dala. Niyakap niya ang asawa ng mahigpit nang ito ay dumating. Dama ang bigat ng sakripisyong pinagdadaanan nila. Napagtanto niya na ito ang simula ng pagbabago sa kanilang buhay. Sa mga unang linggo, inalagaan niya si Darwin na parang siya ay isang batang muling natuto sa buhay. Ang dating matipuno at masiglang si Darwin, ngayon ay tila nanghihina at mahina ang katawan. Unti-unti, bumalik ang lakas ni Darwin at muling gumanda ang kanyang kalusugan. Ngunit malinaw ang bilin ng doktor. Hindi na pwedeng magtrabaho ng mabigat o masyadong mapagod si Darwin. Sa bawat araw na dumadaan, naramdaman ni Edna ang bigat ng kanilang sitwasyon. Wala silang malaking ipon at alam niya na kailangan niyang gumawa ng paraan para maitaguyod ang kanilang pamilya. Isang gabi, habang naglalaba si Edna, lumapit si Darwin sa kanya. Tila may gustong sabihin, ngunit hirap magsalita. Edna, alam kong may hirap ang sitwasyon natin pero hindi ko kayang makita ka nahihirapan. Kaya kong maghanap ng ibang trabaho dito sa atin. Kahit maliit lang ang kita, basta magkasama tayo. Sabi ni Darwin, halatang sinisikap ipakita ang lakas ng loob. Ngunit matatag si Edna. Darwin, alam kong kaya mo. Pero ayokong isugal ang kalusugan mo. Pamilya tayo at gagawin ko ang lahat para sa inyo. Kung kailangan kong mag-ibang bansa para maitaguyod ang mga bata, gagawin ko. Sagot niya at nakikita niya sa mata ni Darwin ang lungkot at pagmamalasakit. Ramdam niya ang pag-aatubili ng asawa. Ngunit, alam din niya sa puso niya na ito ang tamang desisyon. Makalipas ang ilang buwan ng paghahanda at pag-iipon ng lakas ng loob, lumipad si Edna patungo sa ibang bansa. Naiwan ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Sa unang gabi sa banyagang lupain, hindi siya makatulog. Iniisip niya kung paano kaya ang kanyang mga anak, kung kumakain ba ng maayos si Darwin, at kung sapat ba ang kanyang padala para sa mga pangangailangan nila. Isang araw, matapos ang mahirap na shift, nagkaroon siya ng pagkakataong tumawag sa pamilya. Nagsalita ang kanyang bunsong anak sa kabilang linya. Mama, miss ka na namin. Kailan ka uuwi? Hindi mapigilan ni Edna ang bumuntong hininga. Pinipigil ang sarili na maging emosyonal. Anak, miss na rin kayo ni Mama. Pero kailangan kong magtrabaho dito para sa inyo. Mag-aaral ka ng mabuti ha.
Tapos, mahalin mo si Papa at tulungan mo siya sa bahay, okay? Sabi niya, pilit na nagpapakatatag. Mula sa kabilang linya, narinig niya si Darwin na nagsabing, Edna, huwag mo masyadong ipilit ang sarili mo dyan baka mapagod ka masyado. Sa sandaling iyon, napansin ni Edna ang pagbabago sa asawa niya, na dati ay malakas at handang magsakripisyo. Ngayon ay natutong magpakumbaba at mas pahalagahan ang kalusugan at kapakanan ng pamilya. Darwin, para sa inyong lahat ng ginagawa ko. Pag-uwi ko, gusto ko na magkasama-sama tayo at masaya. Hindi ko kayo pababayaan. Sagot niya at sa kanyang puso, naniniwala siya na ang sakripisyo niya ngayon ay para sa isang mas magandang bukas. Araw-araw, patuloy si Edna sa kanyang trabaho. Sa kabila ng pagod at lungkot, pinapalakas niya ang sarili sa pag-iisip na sa bawat sakripisyong ginagawa niya, ang kanyang pamilya ay may pag-asa sa mas magandang kinabukasan. At sa tuwing nagkakausap sila ni Darwin, kahit sa simpleng mga salita at boses, daman niya ang pagmamahalan nilang mag-asawa. Isang pagmamahalan na kahit gaano kalayo, hindi kailanman matitinag. Pagkatapos ng isang mahirap na araw sa trabaho, pagod na umuwi si Edna sa kanyang maliit at tahimik na apartment. Kakaibang lamig ang bumalot sa kanya nang isara niya ang pinto. Para bang ang lamig ng kwarto ay sumasalamin sa nararamdaman niyang pangungulila. Ni walang ibang tunog kundi ang mahinang ugong ng ref at ang kanyang mga hakbang habang siya ay nag-aayos ng mga gamit. Naghanda siya ng simpleng hapunan, isang dilata at kanin mula sa natirang luto noong isang araw. Habang kinakain hapunan, naramdaman niya ang bigat ng bawat subo. Parang wala itong lasa, na para bang kahit anong pagkain ang ihain ay hindi maibsan ang nararamdaman niyang lungkot. Naisip niya ang mga nakasanayang hapon sa Pilipinas, kung saan kahit gaano man kasimple ang ulam, may kasamang tawanan at kwentuhan silang mag-anak. Laging may halakhak mula sa mga anak at si Darwin naman ang madalas magpatawa para gawing mas masaya ang pagkain. Pagkatapos niyang kumain, hinugasan niya ang plato at muling naupo sa isang sulok ng kanyang kwarto. Tumitig siya sa cellphone, inaasahan ang mensahe ni Darwin o ang larawan ng kanyang mga anak na nagpapatawa at nagpapasaya sa kanya. Ngunit sa gabing iyon, tila tahimik ang lahat. Walang tawag, walang mensahe. Sa kanyang isipan, unti-unting nagbalik ang alaala ng kanyang mga anak na nakikipaglaro sa kanya. Ang mga yakap nila bago matulog at ang mahinang bulong ni Darwin sa kanya ng, "Mahal kita." Hindi na napigilan ni Edna ang kanyang sarili at bumigay ang kanyang mga luha. Tahimik siyang umiiyak, natatakot na baka marinig siya ng mga kapitbahay. Gusto niyang tawagan ng pamilya, gusto niyang sabihin sa kanila kung gaano niya sila namimiss at gaano niya gustong umuwi. Ngunit alam niyang hindi iyon makakatulong. Ayaw niyang ipakita ang kahinaan sa kanila, lalo na siya ang inaasahan nila. Pinahid niya ang mga luha at pinilit ang sarili na huminga ng malalim. Tahimik niyang sinambit sa sarili, para sa kanila to, para sa magandang kinabukasan nila. Kakayanin ko, kahit gaano kahirap. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung hanggang kailan niya kakayanin ang bigat ng sakripisyong ito. Nang gabing iyon, matagal bago siya nakatulog. Pilit niyang pinapaalala sa sarili na ang distansyang naglalayo sa kanila ay pansamantala lamang. Ngunit, sa bawat patak ng luha, damang-dama niya ang bigat ng pagiging isang ina at asawa na malayo sa mga mahal niya sa buhay. Isang linggo ng umaga, habang nasa isang maikling pahinga si Edna mula sa trabaho, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang makita niya ang pangalan ni Darwin sa screen, napangiti siya. Agad niyang sinagot ang tawag, masaya, at sabik na marinig ang boses ng asawa. "Hello, mahal. Kamusta kayo dyan?" Bati niya, pilit na pinapalakas ang boses para hindi mahalata ang pangungulila niya. Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang boses ni Darwin.
Edna, isasabihin ako sa'yo. Pero sana wag kang mababahala. Ang sabi nito at dama agad ni Edna ang alalahanin sa tono ng kanyang asawa. Bakit, Darwin? Anong nangyari? Tanong niya at hindi niya naiwasang maramdaman ang pag-aalala sa kanyang dibdib. Mahal, hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Medyo nahihilo ako at minsan sumasakit ang ulo ko. Ani Darwin at nadarama ang bahagyang takot sa kanyang boses. Pumunta ako sa doktor kanina. Sabi niya, kailangan ko raw ulit magpatingin para matiyak na wala nang ibang problema. Nabigla si Edna. Agad niyang naramdaman ang kaba at takot na tila lumukob sa kanyang puso. Darwin, sana magpatingin ka agad, ha? Huwag kang magpatumpik-tumpik. Hindi kita kasama dyan kaya hindi ako makakatulong. Pero kung kailangan ng pera para sa mga test, magsabi ka lang at ipapadala ko agad. Sabi ni Edna, sinisikap na maging kalmado kahit ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Tumawa ng mahina si Darwin. Pilit na tinatago ang kanyang sariling pag-aalala. Edna, huwag ka nang masyadong mag-alala. Magpapatingin ako, okay? Alam mo naman, malayo ka. Ayoko mag-worry ka pa. Ngunit kahit sinasabi ito ni Darwin, alam ni Edna na hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Alam niyang hindi na kayang magtrabaho ng asawa at hindi rin madali para sa kanya ang maghanap ng ibang makakatulong sa ganitong mga pagkakataon. Puno ng lungkot at panghihinayang, sinarili ni Edna ang takot at hiniling na sana ay kasama niya si Darwin ngayon. Pagkatapos ng tawag, hindi mapigilan ni Edna ang mapaiyak. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang naging walang magawa dahil sa distansya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang iniisip na sana ay siya na lamang ang nasa tabi ng kanyang asawa. Siya na lang ang nagpapalakas ng loob nito, siya na lang ang nag-aalaga. Sa kanyang mga dasal, buong puso niyang hinihiling ang kalusugan ng asawa at ang pag-asang isang araw ay makakasama niya muli ang kanyang pamilya. Mula noon, naging mas matindi ang pangungulila ni Edna. Kasabay ng kaba sa tuwing tatanggap siya ng mensahe o tawag mula sa Pilipinas. Pinilit niyang magpakatatag para sa pamilya, ngunit sa bawat araw, tila lumalalim ang kanyang pagnanais na bumalik at makasama ang mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, si Darwin, na alam niyang umaasa at naghihintay rin sa kanyang pagbabalik. Makalipas ang ilang buwan mula nang siya ay lumipad patungong ibang bansa, natutunan na ni Edna ang ilang pasikot-sikot ng kanyang bagong buhay bilang OFW. Ngunit kahit pa nakakapag-adjust na siya sa trabaho at sa kulturang banyaga, may mga araw na tila mas mahirap para sa kanya ang magpatuloy. Lalo na tuwing may mahalagang okasyon sa kanyang pamilya na hindi niya mapuntahan. Isa sa mga araw na iyon ay ang kaarawan ng kanyang panganay na anak. Habang nagmamadali siya sa trabaho, bigla niyang naalala ang mga nakaraang kaarawan ng anak, kung saan palagi siyang nag-aayos ng simpleng handaan sa kanilang bahay. Naalala niya ang kasiyahan ng kanyang anak tuwing binibigyan niya ito ng munting regalo, kahit hindi mamahalin, at kung paano siya niyayakap nito ng mahigpit bilang pasasalamat. Ngayong taon, alam niyang wala siyang magagawa kundi ang magpadala ng pera at tawagan ng pamilya para batiin ang anak sa kaarawan nito. Sa araw mismo ng kaarawan ng kanyang anak, hindi mapakali si Edna. Nang magkaroon siya ng break mula sa trabaho, agad niyang tinawagan ng pamilya sa Pilipinas. Sumagot ang kanyang asawa na si Darwin, at agad niyang narinig ang masiglang ingay ng kanilang mga anak sa background. Edna, nandito na ang mga bata. Nag-aabang sila sa tawag mo. Sabi ni Darwin. Paabot nga ng phone kay kuya, babatiin ko siya. Aniya, sinisikap na itago ang lungkot sa kanyang boses. Ilang sandali pa, narinig niya ang boses ng kanyang anak sa linya. Puno ng kasiyahan. Mama, happy ako. Kain tayo ng spaghetti dito. Hindi napigilan ni Edna ang mapangiti. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may pumatak na luha.
Kuya, pasensya na ha at hindi ako makakauwi ngayon. Pero ipinadala ko kay Papa yung paghanda nyo. Paborito mo yung spaghetti, di ba? Alam niyang gustong-gusto ng anak ang spaghetti. Kaya sinigurado niya na makakabili ang pamilya ng handa para sa araw na iyon. Opo, Mama. Masarap. Ang saya po namin dito, Mama. Pero sana po kasama ka rin po namin. Tumigil ang kanyang anak sa pagsasalita at sa tono nito ay naramdaman ni Edna ang lungkot na sinusubukang itago ng bata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Edna ang bigat ng pagiging malayo sa kanyang pamilya. Pinilit niyang maging matatag para hindi mabawasan ang saya ng anak. Sige na kuya, mag-enjoy ka dyan ha. Huwag mong kalimutan na mahal ka ni Mama. At miss na miss ko na kayong lahat dyan. Happy birthday ulit anak ko. Pagkatapos ng tawag, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng mga luha habang nakaupo siya sa isang tahimik na sulok. Iniisip niya kung ano kaya ang pakiramdam ng anak sa sandaling iyon. Ang saya ng pagdiriwang, ngunit may bahid ng lungkot dahil hindi niya ito kasama. Alam niya na para sa kanyang mga anak, walang sino mang makakapantay sa presensya ng isang ina sa mga espesyal na sandali tulad ng kaarawan. Sa bawat araw na lumilipas, si Edna ay nagkakaroon ng konting oras upang makisalamuha sa mga kapwa niyang OFW. Naging mas mabigat man ang kanyang kalooban dahil sa pagkakahiwalay sa pamilya, natutunan niyang ibsan ang lungkot sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa ibang Pilipino. Na katulad niya ay napunta rin sa ibang bansa upang makapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa mga mahal nila sa buhay. Sa isang break sa trabaho, nakilala niya si Marites, isang babaeng mas matanda ng ilang taon sa kanya na halos 20 taon nang nagtatrabaho sa abroad. Nagkwento ito ng mga karanasan niya, kung paano niya nakayanan ng mga sakripisyo, ang mga panahong malayo sa pamilya at ang mga pagkakataon na parang gusto na niyang sumuko. Napansin ni Edna ang pilit ng ngiti ni Marites habang sinasabi ito. Tila sinusubukang ikubli ang lungkot at pangungulila sa pamilya sa Pilipinas. Alam mo, Edna, mahirap talaga ang buhay OFW. Wika ni Marites, nakatingin sa malayo na para bang inaalala ang mga taon ng kanyang sakripisyo. Pero sa bawat pagod, bawat luha, at bawat taon ng pangungulila, lagi ko nalang iniisip na para ito sa mga anak ko. At kung kailangan pa akong magtiis ng ilang taon, gagawin ko para sa kanila. Nakikinig lang si Edna. Ninanamnam ang bawat salitang binibitawan ng bagong kaibigan. Ramdam niya ang bigat ng mga sinasabi ni Marites at sa kabila ng pagiging matatag na babae, nakita niya ang pighati sa mga mata nito. Hindi niya maiwasan na mapaisip kung ganoon din ang magiging kapalaran niya. Na baka tumagal siya sa ibang bansa, malayo sa pamilya, habang patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang kinabukasan. Habang sila ay nag-uusap, napansin ni Marites ang lungkot sa mukha ni Edna. Edna, huwag kang panghinaan ng loob. Lahat tayo dito ay may pinagdaraanan. At kung magtutulungan tayo, kahit papano ay gagaan ang nararamdaman natin. Sabi nito, sabay tapik sa balikat niya. Salamat, Ate Marites. Tugon ni Edna, pilit nang ngitian ng kaibigan. Minsan kasi ang hirap, lalo na tuwing gabi. Iniisip ko kung kumain ng maayos ang mga bata, kung may sakit ba ang asawa kong si Darwin. Pero tama ka ate, kailangan ko ring magpakatatag. Sa bawat araw, unti-unti niyang natutunan ang mga kwento ng iba pang OFW. Ang ilan ay tulad niyang may asawa at anak na iniwan sa Pilipinas. Ang iba naman ay walang pamilya, ngunit nangangarap pa rin makapagpundar ng sariling tahanan. Sa kanilang mga pag-uusap, napagtanto ni Edna na hindi siya nag-iisa. Marami ang dumaranas ng parehong hirap at sakripisyo. At ang konting aliw na dala ng mga kwento at tawanan ay sapat na para kahit paano ay mapagaan ang kanyang kalooban. Sa mga sumunod na araw, naging masaya ang bawat break time para kay Edna. Ang simpleng pag-uusap, tawanan, at minsang mga kantahan ng mga kapwa niya OFW ay nagbigay liwanag sa kanyang puso.
sa kanilang simpleng samahan, naramdaman niyang may pamilya siya sa banyagang lugar na ito. Mga taong handang makinig at umalalay sa kanya sa kabila ng kanilang sariling mga pagsubok. Ang bawat araw na lumilipas ay puno ng sakripisyo at pangungulila. Ngunit dahil sa mga kaibigan niyang OFW, natutunan niyang harapin ang bawat araw ng may tapang at pag-asa. Alam niya sa puso niya na sa kabila ng distansya at hirap, may mga taong nagpapalakas sa kanya at nagpaparamdam na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Isang hapon, pag-uwi ni Edna mula sa trabaho, natagpuan niya ang isang maliit na sobre sa kanyang mailbox. Hindi nakasulat kung sino ang nagpadala. Ngunit sa pagkakakita pa lamang niya sa sulat kamay sa harap, alam niyang galing ito sa Pilipinas. Nagmamadali niyang binuksan ang sobre habang pumapasok sa kanyang apartment. Halos hindi niya napansin na napangiti siya sa unang pagkakataon sa buong araw. Sa loob ng sobre, naroon ang ilang piraso ng papel na may mga guhit at liham mula sa kanyang mga anak. Sa mga pahina, may simpleng mga larawan ng kanilang pamilya, ng kanilang bahay, at ng isang imahe ng batang babae na may hawak na bulaklak. Alam niyang siya ang inilalarawan ng anak. Isang liham mula sa kanyang panganay ang nakuha niya at binasa ito ng mabagal. Sinisikap, intindihin ang bawat salita, bawat damdaming isinulat ng bata. Mama, miss na miss ka na namin. Lagi ka naming iniisip ni Papa at palagi naming hinahanap kung kailan ka uuwi. Sana magkasama tayo ngayong Pasko kasi hindi kompleto kung wala ka. Mahal na mahal ka namin, Mama. Hindi mapigilan ni Edna ang pagtulo ng kanyang mga luha habang binabasa ang liham. Parang nararamdaman niya ang pagkasabik ng kanyang mga anak na makita siya. Ang pangungulila sa kanyang presensya na kahit sa simpleng guhit at sulat ay lubos na damang-dama. Hinarap niya ang guhit ng batang may hawak na bulaklak at tila kinausap ito sa kanyang isip. Para bang sinasabing, Anak, miss na miss ko na rin kayo. Sa ilalim ng liham, may isang simpleng mensahe mula kay Darwin na sinulat sa mas seryosong tono. Edna, salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin. Alam kong mahirap ito para sa'yo. At bawat araw na hindi ka namin kasama, mas lalo kong naiisip ang lahat ng ginagawa mo para sa amin. Huwag kang mag-alala, mahal. Ginagawa ko ang lahat para maging maayos ang lahat dito sa bahay. Miss na miss ka na namin. Mag-iingat ka palagi. Sa mga oras na iyon, nakaramdam sa Edna ng matinding pananabik na makauwi at mayakap ang mga mahal niya sa buhay. Ang simpleng mga sulat at guhit mula sa kanyang pamilya ay tila nagbigay ng lakas sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, nagpapaalala rin ng mga iyon ng lahat ng napalampas niyang sandali sa kanilang piling. Mahigpit niyang niyakap ang mga papel. Para bang sa yakap na iyon ay naipadama niya ang pagmamahal at pangungulila niya para sa kanyang pamilya. Sa kanyang yakap, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, para sa kanila ang lahat ng to. Ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nagiging handa sa oras na magpasya siya na umuwi at tapusin ang kanilang pangungulila sa isa't isa. Nang gabing iyon, humiga siya sa kama. Mahigpit na hawak ang mga sulat at guhit mula sa kanyang mga anak. Para sa kanya, iyon na ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa kabila ng layo at sakripisyo. Isang araw, habang tahimik na nag-aalaga ng mga anak sa bahay, nakatanggap si Darwin ng sulat mula kay Edna. At kahit pa puno ng ligaya ang kanyang puso sa tuwing nakakatanggap ng mga liham ng asawa, sa sandaling iyon ay may halong lungkot at kaba ang naramdaman niya. Alam niyang malaki ang sakripisyo ni Edna para sa kanilang pamilya at naroon ang sakit ng kaalaman na siya dapat ang gumagawa ng mga ito para sa kanila. Sa liham, naroon ang mga salita ng pagmamahal at pagmamalasakit ni Edna. Nagsimula ito sa masilang pagbati mula sa asawa na kahit sa kabila ng pagod ay sinikap iparamdam ang kasiyahan at pag-asa para sa kanilang pamilya. Darwin, sana ay maayos ka dyan. At ganun din ang mga bata. Miss na miss ko na kayong lahat. Sa bawat araw na lumilipas dito, ang pinaghuhugutan ko ng lakas ay ang pag-asa
na sa isang araw, magkakasama tayong muli. Mahal na mahal ko kayo. At kahit mahirap dito, iniisip ko na lahat ng to ay para sa mas magandang kinabukasan natin. Habang binabasa ni Darwin ang bawat salita, napansin niyang nagsimulang magbago ang tono ni Edna sa liham. Tila may halong pag-aalala ang mga sumunod na linya. At damang-dama niya ang pagsusumikap ni Edna na ipakita ang kanyang pagmamahal at dedikasyon para sa pamilya kahit pa malayo. Alam kong hindi madali para sa iyo ang lahat ng ito, mahal. Naiintindihan ko kung gaano kasakit ang hindi magawang suportahan ng buo ang pamilya natin sa mga panahong to. Pero nandito ako hindi para husgahan ka. Naiintindihan ko ang bigat na nararamdaman mo at gusto ko lang ipaalam sa iyo na mahal kita at nandito ako para sa iyo. Kung ano man ang pinagdaraanan mo, sana ipaalam mo sa akin. Ang gusto ko lang ay maging maayos kayo dyan. Napakagat labi si Darwin. Ramdam niyang bawat salita ng asawa ay puno ng pag-aalala at malasakit. Alam niyang nasa kabilang dako ng mundo si Edna. Nagdurusa sa hirap ng pag-iisa at dito siya naiwan. Na sa halip na maging matatag ay nakahanap ng kanlungan sa bisyo. Sinubukan niyang alalahanin ang mga panahon na siya ang nag-aalaga kay Edna. Ang mga panahong siya ang nagbibigay ng lakas sa asawa, ngunit ngayon, naramdaman niyang tila nawala na ang kanyang sariling lakas. Mahal, itinuloy pa ni Edna sa sulat. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, ha? Huwag mong hayaan na ang sakripisyo natin ay maging walang saysay. Alam kong kaya mo. Kaya nating lahat to. Para sa mga bata at para sa ating dalawa. Pagkatapos niyang basahin ang liham, nanatili siyang nakaupo, tahimik at nakatingin sa mga salita ni Edna na tila bumabalot sa kanyang isip at puso. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga desisyon at ang kanyang pagkukulang bilang haligi ng tahanan. Gusto niyang bumangon at magsimula ulit, pero naroon ang takot, ang kirot at ang kahihiyan. Sa gabing iyon, si Darwin ay nanatiling gising. Hawak ang liham ni Edna, sa bawat salitang isinulat nito, naroon ang pangungusap na tila muling humihingi sa kanya na maging matatag para sa pamilya. Hindi niya mapigilang mapaisip kung hanggang kailan siya mananatili sa ganitong sitwasyon. Makalipas ang ilang linggo, mula nang matanggap ni Darwin ang sulat ni Edna, hindi siya mapakali. Sa bawat gabi, tila mas lumalalim ang kanyang pag-iisip. Madalas niyang kasama ang mga kaibigan sa inuman. Ngunit kahit gaano pa karaming alak ang inumin niya, hindi nito maibsan ang bigat sa kanyang dibdib. Sa halip, lalo lamang niyang nararamdaman ang kanyang pagkukulang bilang asawa at ama. Isang gabi, habang tahimik na nag-iisa at umiinom ng alak sa isang sulok ng kanilang bahay, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng alalahanin. Habang hawak ang bote, napaisip siya kung saan siya nagkamali. Inalala niya ang mga panahong masigla at puno ng sigla ang kanilang buhay ni Edna. Noong sila ay magkasama pa at magkasamang nangangarap para sa kanilang mga anak. Ngayon, heto siya, nakatunganga at tinatakasang muli ang kanyang mga responsibilidad. Dumausdo si Darwin pababa sa sahig. Hawag pa rin ang bote ng alak. Sa katahimikan ng gabi, sinubukan niyang damhin ang mga alaala nila ni Edna. Para bang naririnig niya ang tawanan ng kanilang mga anak sa paligid ng bahay. At ang malambing na boses ng asawa na tinatawag siya para kumain. Ngunit sa sandaling iyon, ramdam niya ang kawalan. Alam niyang hindi na siya maibabalik ng mga nawalang panahon. At ang tanging paraan upang makaahon siya ay ang harapin ang realidad ng kanyang kasalukuyan. Habang nakaupo sa sahig, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya mapigilang maiyak sa damdamin na matagal niyang kinimkim. Ano bang ginagawa ko? Bulong niya sa sarili, pilit na pinipigilan ang mas malalakas pang hikbi. Si Edna ang naghihirap doon. At ako dito. Ano bang klaseng asawa ko? Pagkatapos ng gabing nagkaroon ng mabigat na pagmumuni-muni si Darwin, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago sa kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, sinikap niyang ibalik ang dating sigla at lakas na matagal nang nawala.
Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, naroon pa rin ang bigat ng kanyang damdamin, ang panghihina ng kanyang loob at ang hirap ng paninindigan. Sa kanyang kagustuhang magbago, unti-unti rin siyang nagkumpisang umiwas sa mga kaibigan at mga kapitbahay na madalas niyang kasamang uminom. Ayaw niyang makaramdam ng kahihiyan at lalong ayaw niyang makita ng iba ang kanyang nararamdaman na tila wala na siyang silbi para sa kanyang pamilya. Kaya, imbis na lumabas o makihalubilo, mas pinili niyang manatili sa bahay kasama ang kanilang mga anak. Ngunit hindi rin maiwasang mapansin ang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Isang gabi, habang nag-aayos ng hapagkainan ng kanyang panganay na anak, napansin nito ang tahimik na pag-upo ni Darwin sa isang sulok ng sala. Hindi mapigilan ng bata ang mag-alala para sa ama. "Tay, ayos ka lang po ba?" tanong ng anak, sabay lapit kay Darwin. Alam ng bata na simula nang bumalik ang ina nito sa ibang bansa, tila may pagbabago sa ugali ng kanilang ama. Dati-rati, ito ang masigla at masayang kasama nila. Ngunit ngayon ay palaging tahimik at malalim ang iniisip. Napabuntong hininga si Darwin at pilit nang umiti sa anak. "Ayos lang anak, medyo pagod lang si Papa." Sagot niya, ngunit dama niya na hindi niya tuluyang maitago ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa kanyang kalooban, alam niyang sa bawat saglit na siya ay nawawalan ng sigla, nararamdaman din iyon ng kanyang mga anak. Ngunit sa kabila ng lahat, hirap siyang maging masaya at magpanggap na wala siyang pinagdaraanan. Naisip niya, paano ko ba ipapaliwanag sa kanila ang bigat na nararamdaman ko? Paano ko sila magiging masaya kung ako mismo, na tatay nila, hindi ko kayang gawing masaya ang sarili ko? Sa mga gabing tulad nito, napagtanto ni Darwin na hindi lamang si Edna ang nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Alam niyang kailangan niyang maging mas matatag, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanilang mga anak, upang ipakita sa kanila na kahit gaano kahirap ang buhay, may pag-asa pa ring magbago. Ngunit sa ngayon, nasa proseso pa siya ng pagtanggap sa kanyang sariling damdamin. Ang pagkapagod, ang takot, at ang pagkawala ng kanyang dating tiwala sa sarili. Kahit pilit niyang nilalayo ang sarili sa ibang tao, sa kalooban niya ay nararamdaman pa rin niya ang pangangailangan ng suporta at pangunawa. At sa bawat gabing tahimik siyang nakaupo, tila may puwersa na nagsasabi sa kanya na kailangan niya pang magsikap at magpatuloy para sa kanyang pamilya, para kay Edna, at higit sa lahat, para sa sarili niyang kapayapaan. Habang unti-unti nang sinisikap ni Darwin na magbago at muling bumangon para sa pamilya, nagsimula siyang mapansin ang epekto ng kanyang mga naging desisyon sa kanyang mga anak, lalo na sa kanyang panganay na ngayon ay tila lumalayo ang loob sa kanya. Isang gabi, nang inaasahan niyang magkakaroon sila ng tahimik at masayang hapunan, napansin niyang malamig ang pakikitungo ng kanyang anak sa kanya. "Anak, kamusta naman ang eskwela mo?" tanong ni Darwin sa kanyang panganay, pilit na sinisikap na magsimula ng pag-uusap. Ngunit ang tanging sagot ng bata ay isang maiksing, "Ayos lang po." Bago muling tumahimik at hindi na tumingin sa kanya. Naramdaman ni Darwin ang kirot sa kanyang puso. Naisip niya ang layo na ng loob ng anak niya sa kanya. At siguro, ito ang epekto ng mga panahong napabayaan niya ito habang nilulunod ang sarili sa alak at lungkot. Dati-rati, siya ang pinakamalapit na kaibigan at sandigan ng kanyang mga anak. Ngunit ngayon, ramdam niya ang lamig at distansya sa pagitan nila. Matapos ang hapunan, sinubukan niyang kausapin ang kanyang panganay na anak. "Anak, may gusto ka bang sabihin kay Papa? Alam ko na may mga nagbago sa akin, pero gusto kong malaman ang nararamdaman mo." Sambit niya, pilit na inaalis ang pag-aalala sa kanyang boses. Tahimik na tumingin ang bata sa kanya bago nagsalita. "Tay, bakit po parang hindi na kayo yung dati? Parang hindi na po kayo masaya. Naalala ko po noon, palagi kayong masaya at nakikipaglaro sa amin. Pero ngayon, parang ang layo mo na." Wika ng bata, at sa tono nito ay dama ni Darwin ang hinanakit at lungkot na matagal nang kinikimkim ng anak.
Sa mga sandaling iyon, hindi mapigilan ni Darwin na makaramdam ng matinding panghihinayang. Napagtanto niya ang mga naging pagkukulang niya bilang ama at nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga desisyon sa nakaraang mga buwan. Pilit niyang pinakalma ang sarili at inabot ang kamay ng anak. "Pasensya ka na, anak." Mahinang sabi ni Darwin, ramdam ang bigat sa kanyang puso. "Alam kong nagkamali ako at pinabayaan ko kayo. Pero gusto kong malaman mo na nagsisikap ako ngayon para bumalik sa dati. Hindi madali para kay Papa, pero gusto kong maging mas mabuting ama ulit para sa inyo." Hinawakan ng anak ang kamay ni Darwin, bagaman may halong pag-aalinlangan ang mukha nito. "Sana po, Tay, bumalik na kayo sa dati. Miss na po namin yung masayang Papa." Habang pinagmamasdan ang mukha ng anak, naramdaman ni Darwin ang matinding pagnanais na magbago ng tuluyan para sa kanyang mga anak. Alam niyang may pag-asa pang maibalik ang dating samahan nila. Ngunit, kailangan magsikap siya upang ipakita sa kanila na kaya niyang maging isang mabuting ama muli. Sa kanyang puso, muling nabuhay ang pangakong magbabago para sa ikabubuti ng pamilya. Kinabukasan, gumising si Darwin ng mas maaga kesa sa nakasanayan. Buong gabi niyang iniisip ang mga naging pagkukulang niya bilang ama at asawa. At ngayon, buo na ang loob niya na gumawa ng mga hakbang upang maibalik ang kanyang dignidad at pagkakaisa sa pamilya. Habang nakaupo sa mesa at iniinom ang kanyang kape, napansin niyang tahimik ang bahay. Malalim siyang huminga at nagdesisyon. Simula ngayon, babangon siya para sa kanila. Sa araw na iyon, nagpasya si Darwin na maghanap ng trabaho sa bayan. Nagbihis siya ng maayos kahit alam niyang simpleng trabaho lang ang kaya niyang pasukan sa ngayon. Ngunit sa isip niya, hindi na mahalaga ang huri ng trabaho. Ang mahalaga ay makapagsimula siya at ipakita sa kanyang mga anak at kay Edna na kaya niyang bumangon para sa kanilang kinabukasan. Habang naglalakad siya papunta sa bayan, ramdam niya ang pagtingin ng mga kakilala at kapitbahay na minsan na niyang iniwasan. Nakita niya sa kanilang mga mata ang bahagyang pagdududa. Pero binaliwala niya ito. Pinilit niyang maging matatag at magpakatibay. Alam niyang ito ang unang hakbang upang maibalik ang kanyang tiwala sa sarili at ang respeto ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pagdating sa bayan, tumungo si Darwin sa isang maliit na tindahan na naghahanap ng helper. Nakipag-usap siya sa may-ari, isang matandang babae na minsang naging customer ni Edna bago ito mangibang bansa. "Darwin, sigurado ka ba? Alam ko ang mga napagdaanan mo pero masaya akong makita ka na nagtatangkang bumangon." Wika ng matandang babae, halatang may halong pag-unawa at pag-aalala sa kanyang tinig. "Opo, Nanay Tessie. Alam kong marami akong pagkukulang pero gusto ko pong magsimula ulit para sa mga anak ko at para sa asawa kong si Edna." Sagot ni Darwin, hindi maitago ang kaseryosohan sa kanyang boses. Ramdam ni Nanay Tessie ang sinseridad sa mga mata ni Darwin. At sa kabila ng kanyang mga agam-agam, nagpa siya ito na bigyan ng pagkakataon. "Darwin, sige. Subukan natin. Magtiwala ka rin sa sarili mo." Aniya, at sa sandaling iyon, ramdam ni Darwin ang malaking pasasalamat sa matandang babae. Iyon na ang simula. Isang simpleng trabaho bilang helper sa tindahan, ngunit para kay Darwin, ito ang kanyang unang hakbang pabalik sa landas na nararapat. Pag-uwi niya sa bahay, masaya niyang ibinalita sa kanyang mga anak ang bagong trabaho niya. "Mga anak, simula bukas, may trabaho na si Papa. Hindi ito malaking trabaho pero alam ko na makakatulong ako sa inyo." Aniya, at sa mga mata ng kanyang mga anak, nakita niya ang bahagyang ngiti at respeto na nawala sa nakaraang mga buwan. Sa gabing iyon, habang tahimik na nakahiga sa kanyang kama, nakaramdam si Darwin ng maliit ngunit matinding pag-asa. Alam niyang mahaba pa ang daan patungo sa pagbabalik loob sa kanyang pamilya. Pero sa simpleng hakbang na ito, nakaramdam siya ng konting kapayapaan. Ipinangako niya sa sarili na hindi siya susuko. At sa bawat araw na darating, pipilitin niyang maging karapat-dapat sa pagmamahal at sakripisyo ni Edna at ng kanilang mga anak.
Habang patuloy si Darwin sa kanyang bagong trabaho bilang helper sa tindahan, sinikap niyang maging mas malapit muli sa kanyang mga anak. Sa kanyang isipan, hindi lamang ang pagtatrabaho ang mahalaga, kundi ang muling pagbuo ng matibay na ugnayan sa kanyang mga anak. Alam niyang hindi madali ang muling pagkuha ng kanilang tiwala, lalo na ng kanyang panganay. Ngunit handa siyang magsimula sa maliit na hakbang upang ipakita ang kanyang tunay na hangarin na bumawi sa kanila. Sa bawat gabi, pagkatapos ng kanyang trabaho, umuuwi si Darwin na may dalang konting pagkain o pasulubong mula sa tindahan. Kahit simple lamang ang mga ito, minsan ay candy o tinapay, nakita niyang sumisikat ang ngiti sa mga mukha ng kanyang mga anak sa tuwing iaabot niya ang kanyang pasalubong. Pakiramdam niya ay muli siyang nakikibahagi sa kanilang buhay, kahit sa munting paraan lamang. Isang gabi, habang tinutulungan niya ang kanyang panganay sa paggawa ng mga takdang aralin, napatigil ito at tumingin sa kanya. Tila nag-aalangan, ngunit may tanong na gustong itanong. Tay, bakit biglang naging ganito na kayo? Dati, parang wala lang po kayong gana sa amin eh. Anito, may halong lungkot at pag-aalinlangan sa boses. Huminga ng malalim si Darwin at tinignan ang anak sa mata. Alam ko anak, may mga panahong hindi ako naging mabuting ama. Naging mahina ako at inisip ko na sa pagtakas sa problema, magiging mas madali ang lahat. Pero natutunan ko na maling-mali pala ako. Lalo na ngayon na alam kong ikaw at ang mga kapatid mo ay umaasa sa akin. Sagot niya, sinisikap na ipakita ang kanyang sinseridad. Ngumiti ang anak niya. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Darwin ang pag-asa. Nakita niyang unti-unti nang bumabalik ang dating pagmamahal at tiwala ng kanyang mga anak. At naging mas determinado siya na ipagpatuloy ang pagbabago sa kanyang sarili. Sa mga sumunod na linggo, patuloy si Darwin sa pagsisikap na mapalapit pa sa kanyang mga anak. Kadalasan, ginugugol niya ang kanyang oras sa pakikipag-usap sa kanila tungkol sa kanilang mga pangarap at kung ano ang nais nilang makamit sa hinaharap. Sa bawat kwentuhan nila, natutunan niyang muli ang mga bagay na nagpapasaya sa mga bata, ang mga pangarap na matagal na nilang gustong abutin at ang mga plano nila sa buhay. Isang gabi, nang magkasama silang lahat sa sala, tinanong niya ang kanyang panganay. Anak, ano bang gusto mong maging paglaki mo? Tumingin ang bata sa kanya at nagkibit balikat. Ngunit may ningning sa mga mata nito. Tay, gusto ko pong maging engineer. Gusto ko pong gumawa ng mga bagay-bagay tulad ng mga gusali o mga tulay. Sagot nito, sabay ngiti. Sa likod ng simpleng tugon ng anak, naramdaman ni Darwin ang malaking responsibilidad sa kanyang balikat. Hinawakan niya ang kamay ng anak at sinabing, kung yan ang pangarap mo anak, gagawin ni Papa ang lahat para matulungan ka. Hindi ko man agad na ibigay ang kailangan niyo noon, pero simula ngayon, magsisikap ang Papa para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Ang simpleng pag-uusap na iyon ay nagpatibay ng kanilang samahan at pagmamahalan bilang mag-ama. Sa bawat gabi, patuloy ang kanilang kwentuhan. At sa bawat pangarap na ibinabahagi ng kanyang mga anak, lalo niyang nararamdaman ang motibasyong bumangon at magsikap. Alam niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin, ngunit sa bawat hakbang na ginagawa niya, nakikita niyang nagiging buo muli ang kanilang pamilya. Sa bawat kwentuhan at pagbuo ng pangarap, muling bumabalik ang dating sigla ni Darwin. Ang siglang dati niyang nawala ay ngayon muling naghanap sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Sa bawat pagbabago at tagumpay na nararanasan ni Darwin sa pagtatrabaho at pagbuo muli ng relasyon sa kanyang mga anak, hindi niya nakakalimutang ibahagi ang mga ito kay Edna. Sa tuwing may makikitang pagkakataon, sinusulatan niya si Edna upang iparating ang mga nangyayari sa kanilang buhay, mga simpleng tagumpay at ang patuloy na pagbangon ng kanilang pamilya. Ang mga liham na ito ay naging tulay upang maramdaman ni Edna ang mga positibong pagbabago ni Darwin at ang kasiyahan ng kanilang mga anak sa piling nito. Isang araw, nagdesisyon si Darwin na tawagan si Edna upang personal na ibahagi ang kanyang mga nararamdaman at ang kanyang pangako sa kanilang pamilya. Agad naman itong sinagot ni Edna. At sa kabilang linya, narinig niya ang mahinahong boses ng asawa. Edna,
Kamusta ka na dyan? Kamusta ang trabaho mo? Tanong ni Darwin, sinisikap na itago ang kanyang kaba. Darwin, ayos naman ako dito. Sagot ni Edna, halatang masaya na marinig ang boses ng asawa. Ikaw, kamusta na kayo dyan? Kamusta ang mga bata? Ngumiti si Darwin kahit hindi nakikita ang asawa. Maayos kami, mahal. At alam mo, nagsusumikap akong magbago. Nagtrabaho ako sa tindahan ni Nanay Tessie bilang helper. Hindi malaking trabaho pero gusto ko magsimula sa maliit at ipakita sa iyo at sa mga bata na kaya ko. Para sa inyo ang lahat ng ito. Tahimik si Edna. Ngunit daman ni Darwin ang kasiyahan sa kanyang boses nang sumagot ito. Darwin, ang saya ko sa narinig ko. Alam kong mahirap para sa iyo pero natutuwa akong makita na pinipilit mong bumangon. Alam kong kaya mo at naniniwala ako sa iyo. Lalo na at alam kong ginagawa mo ito para sa pamilya natin. Ipinagpatuloy ni Darwin ang kanyang kwento tungkol sa mga anak. Kung paano sila muling naging mas malapit sa isa't isa at kung paano nagsisimulang bumalik ang sigla sa kanilang tahanan. Ikinuwento niya ang mga pangarap ng kanilang mga anak, ang mga simpleng pagtitipon tuwing gabi at ang mga pagkakataon kung saan nararamdaman niya na unti-unti nang bumabalik ang kanilang pamilya sa dati. Edna, mahal na mahal ko kayo. Pasensya ka na ha, kung may mga panahong nasaktan ko kayo at pinabayaan ko ang mga responsibilidad ko. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo na kaya ko. Di ko alam kung gaano katagal pa bago ko mapatawad ang sarili ko. Pero sinisikap kong bumawi araw-araw. Napaiyak si Edna sa kabilang linya at sa pagitan ng kanyang hikbi ay sinagot niya si Darwin. Mahal, napakasaya ko sa mga naririnig ko ngayon. Alam kong mahirap to para sa ating dalawa pero nandito lang ako palagi para sa inyo. Basta, alagaan mo ang mga bata ha? At alagaan mo rin ang sarili mo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Darwin ang malalim na pagmamahal at suporta ni Edna. At lalo siyang napuno ng determinasyon na ipagpatuloy ang pagbabago sa kanyang sarili. Sa kanilang pag-uusap, dama ni Edna ang sinseridad ng tapang ng asawa. At ito ang nagbigay sa kanya ng pag-asa na sa kabila ng distansya, ang kanilang pamilya ay muling mabubuo at magiging mas matatag kaysa dati. Ang tawag na iyon ay naging inspirasyon ni Darwin. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Naroon ang pagmamahal ng kanyang asawa na naghihintay sa kanya sa kabila ng sakripisyo nito. Sa mga sandaling iyon, muling tumatag ang kanyang loob. At ipinangako niya sa sarili na hindi na siya babalik sa dati niyang landas. Dahil sa inspirasyon at determinasyon na nakikita ni Edna kay Darwin, mas lalo niyang sinisikap na magtrabaho ng mabuti para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Isang araw, sa kanyang trabaho, kinausap siya ng kanyang employer at inalok ng dagdag na responsibilidad sa kanilang kumpanya. Alam niyang nangangahulugan ito ng mas maraming oras at pagod. Ngunit, kaakibat din nito ang mas malaking kita na makakatulong sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Habang kinakausap ang kanyang employer, ramdam ni Edna ang konting kaba. Edna, gusto ka namin bigyan ng pagkakataong maging team leader sa inyong grupo. Sabi sa kanya ng boss. Ikaw ang isa sa mga pinakamasipag dito at nakikita namin ang dedikasyon mo. Alam naming magagampanan mo ito na maayos. Bagaman malaking hamon ang bagong posisyon, agad naisip ni Edna ang kanyang pamilya, ang mga pangarap ng kanyang mga anak at ang pagsusumikap ni Darwin na bumangon para sa kanila. Ang konting pagdududa sa kanyang kakayahan ay napalitan ng determinasyon. Ngumiti siya at tumango sa employer. Sinasabing, salamat po sa tiwala. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Sa mga sumunod na linggo, isinama ni Edna sa kanyang routine ng mga bagong responsibilidad bilang team leader. Kahit mas mahaba ang oras at mas mabigat ang gawain, ramdam niya ang kasiyahan at kagalakan sa bawat araw. Sa isip niya, ang bawat oras na kanyang nilalaan sa trabaho ay isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Ang dagdag na kita na natatanggap niya
ay nakakatulong upang mabigyan niya ng mas maayos na pangangailangan ang kanyang mga anak. At napaglalaanan din niya ng konting ipon para sa napipintong negosyo na pinagpaplanuhan nila ni Darwin. Hindi nagtagal, nakapagpadala siya ng mas malaking halaga sa kanilang pamilya. At tuwing kinakausap niya si Darwin, nararamdaman niya ang pag-asa at kasiyahan ng asawa sa bawat kwento ng kanyang pagsusumikap. Darwin, masaya akong makatulong na mas malaki sa mga gastusin natin. Alam kong napapagod ka rin dyan. Kaya sana, sa tulong na to ay gumaan kahit konti ang buhay natin. Sabi ni Edna sa isa sa kanilang tawag. Salamat Edna. Sobra akong proud sa'yo, kung alam mo lang. Sagot ni Darwin at dama ni Edna ang sinseridad sa boses ng asawa. Ang ginagawa mo ay napakalaking tulong para sa amin. Kahit malayo ka, nararamdaman ng mga bata ang pagmamahal mo. At mas pinapahalagahan nila ang lahat ng sakripisyo mo. Ang mas malaking kita at dagdag na responsibilidad sa trabaho ay hindi naging madali para kay Edna. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang kanilang pangarap at ang kasiyahan ng kanyang pamilya, lalo siyang nagiging determinado. Sa kanyang puso, alam niyang ang bawat sakripisyo ay magbubunga ng isang mas maliwanag at maginhawang buhay para sa kanilang lahat. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang matinding pagsusumikap ni Edna bilang OFW. Sa kanyang determinasyon na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya, tinanggap niya ang dagdag na responsibilidad at mga gawain sa trabaho. Halos wala nang natitirang oras para sa kanyang sarili. Madalas, hindi na siya nakakauwi ng maaga. At kapag natapos na ang kanyang shift, ramdam niya rin ang pagod na tila bumibigat sa bawat hakbang pauwi. Dahil sa sobrang abala, naging mahirap na para kay Edna ang magkaroon ng sapat na pahinga at kumain ng maayos. Sa mga oras ng trabaho, nakakakuha lamang siya ng ilang minuto para makakain ng mabilis na pagkain o kahit simpleng tinapay. Madalas na hindi na siya nakakakain ng tamang agahan o hapunan. Sa loob-loob niya, sinasabi niyang mababaw lang ang lahat ng ito kumpara sa sakripisyo na ginagawa niya para sa pamilya. Minsan, sa gitna ng pagtatrabaho, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Sumandal siya sa isang pader, humihinga ng malalim, habang iniisip na hindi niya maaaring ipakita ang kanyang kahinaan. Kaya ko to. Konti na lang. Matatapos na yung araw. Bulong niya sa sarili, pilit pinipigilan ang panghihina ng kanyang katawan. Alam niyang hindi siya pwedeng huminto dahil mas lalong mababawasan ang kita niya kung magpapahinga siya. At ang bawat piso ay mahalaga para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa tuwing tumatawag si Darwin, ginagawa ni Edna ang lahat para itago ang kanyang pagod at panghihina. Pinipilit niyang magpakasigla at magbigay ng masasayang balita tungkol sa nagiging progreso niya sa trabaho at sa kanyang bagong responsibilidad. Ayos lang ako, mahal. Huwag kang mag-alala. Sabi niya kay Darwin, kahit pa alam niyang hindi na siya nakakakuha ng sapat na tulong at minsan ay nanghihina na ang katawan. Si Darwin at ang mga anak ay walang kamalay-malay sa ilalim ng sakripisyong dinaranas ni Edna sa ibang bansa. Sa kanilang isip, ang inaakala nila na malakas at masiglang nagtataguyod si Edna para sa kanila. Hindi nila alam ang mga gabing umiiyak si Edna sa sobrang pagod at pangungulila. Ang mga oras na halos mahimatay siya sa sobrang trabaho at ng mga panahong halos wala siyang maipahinga sa kanyang katawan. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang kama, ramdam niya ang kirot sa kanyang dibdib at bigat sa kanyang katawan. Hindi niya maiwasang mapaiyak habang iniisip ang sakripisyo niya para sa mga mahal niya sa buhay. Para sa kanila ang lahat ng to. Kakayanin ko basta para sa pamilya ko. Bulong niya sa sarili, pinipilit ang sarili na magpakatatag. Habang nag-iisa sa banyagang lugar, nakatagpo si Edna ng lakas sa bawat alaala ng kanyang mga anak at asawa. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, alam niya sa puso niya na ang bawat araw ng overwork at kakulangan sa pahinga ay nag-iiwan ng marka sa kanyang kalusugan. Tiniis niya ang lahat ng ito nang walang kaalam-alam ang kanyang pamilya. Sa hangarin niya na mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Ngunit sa bawat gabi,
may bahagi ng kanyang puso na nagtatanong kung kailan niya matatapos ang ganitong uri ng sakripisyo at kung kakayanin pa ba ng kanyang katawan ang bawat hirap at sakit na dinaranas niya. Sa paglipas ng panahon, hindi na kinaya ng katawan ni Edna ang sobrang trabaho at kakulangan sa pahinga. Ang dati niyang sigla ay unti-unting nawala at sa bawat araw, naramdaman niya ang lalong pagbigat ng kanyang katawan. Naging madalas ang pagkakasakit niya. At kahit papilit niyang itinatago ang kanyang nararamdaman, alam niyang mabilis na humihina ang kanyang resistensya. Ang simpleng sipon at ubo ay tila nagiging mas seryoso at mahirap labanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang nagtrabaho. Pilit na tinatapos ang bawat araw para sa kanyang pamilya. Isang araw, habang nasa trabaho, biglang nakaramdam si Edna ng matinding panghihina. Nagsimulang umikot ang paligid at bumigat ang kanyang ulo. Pilit niyang hinawakan ang mesa, umaasa na makabawi sa panghihina. Ngunit, naramdaman niyang wala ng lakas ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang napaupo at pumikit. Pinipilit na wag ipakita ang kanyang kalagayan sa mga kasamahan. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ito na ang epekto ng matagal na sakripisyo at kakulangan sa pag-aalaga sa sarili. Dinala si Edna sa klinika. At habang nakahiga siya roon, napapikit siya at hinayaan ng kanyang isipan na maglakbay pabalik sa mga alaala ng kanyang pamilya. Naisip niya ang mga ngiti ng kanyang mga anak, ang masayang tawanan nila tuwing magkakasama at ang mga pangarap na matagal na niyang inaasam para sa kanila. Sa kabila ng kanyang kalagayan, naramdaman ni Edna ang isang uri ng kaluwagan at kasiyahan sa kanyang puso. Para sa kanila lahat ng to. Bulong niya sa sarili, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Sa kanyang puso, kontento siya na nagawa niya ang kanyang makakaya para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Alam niyang marami siyang isinakripisyo, ngunit masaya siya sa pag-alam na napalaki niya ang kanyang mga anak at naitaguyod ang kanilang mga pangangailangan. Nang makalabas siya sa klinika, may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. Alam niyang hindi na siya kasing lakas ng dati, ngunit naroon ang kasiyahan na gawa niya ang kanyang responsibilidad bilang ina at asawa. Handa siyang harapin ang anumang mangyari. Dala-dala ang pagmamahal ng kanyang pamilya na nagsilbing gabay at lakas niya sa mga panahong nag-iisa siya sa banyagang lupa. Samantala, sa Pilipinas, unti-unti nang gumagaan ang buhay ng pamilya ni Darwin. Sa patuloy na pagsisikap ni Darwin at sa inspirasyon mula kay Edna, nagawa niyang itaguyod ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Bagamat simpleng hanap buhay ang kanyang trabaho bilang helper sa tindahan, ang kanyang kasipagan at determinasyon ay nagbunga. Hindi na siya bumalik sa bisyo at siniguradong bawat kita niya ay maayos na napupunta sa mga gastusin at pangangailangan ng mga bata. Nagbunga rin ang kanyang pagtsatsaga sa pagbabudget at pagtitipid. Sa tuwing may natitira na kita niya, maingat niya itong itinatabi sa isang maliit na alkansya na nakatago sa isang sulok ng kanilang bahay. Alam niya ang pangarap ni Edna para sa kanilang mga anak. At bawat bariyang inilalagay niya sa alkansya ay tila isang hakbang palapit sa pagkamit ng pangarap nila na mag-asawa. Isang araw, habang kasama niya ang kanilang mga anak sa hapagkainan, ibinahagi ni Darwin ang magandang balita. Mga anak, may naipon na tayo kahit konti. Kahit papano, unti-unti na tayo nagkakaroon ng panggastos para sa kinabukasan nyo. Gusto kong malaman nyo na ang lahat ng ito ay dahil sa sakripisyo ng mama nyo sa ibang bansa. Napangiti ang mga bata at ang kanyang panganay ay sumagot. Talaga po, tay? Pati si mama ay magugustuhan ng balita na yan. Napabuntong hininga si Darwin habang iniisip si Edna sa malayong bansa. Alam niya na ang lahat ng kanilang naabot ay dahil sa kanyang sakripisyo at pagpupursigi. Pakiramdam niya, unti-unti na niyang naibabalik ang dating pagkakaisa at pagmamahalan sa kanilang tahanan. Sa simpleng buhay nila ngayon, nahanap niya ang kasiyahan sa kaalaman na unti-unti nilang naaabot ang mga pangarap nila bilang isang pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang pananampalataya ni Darwin na darating ang araw na muli silang mabubuo bilang isang pamilya. Ang naipong pera, bagamat maliit lamang, ay nagbigay sa kanila ng pag-asa na mas maliwanag na kinabukasan ang naghihintay sa kanila.
At sa kanyang puso, patuloy niyang ipinagdarasal ang kalusugan at kaligtasan ni Edna, na siyang tunay na inspirasyon ng lahat ng kanilang tagumpay at kasiyahan sa kabila ng distansya at pagsubok. Sa kabila ng magandang takbo ng kanilang buhay sa Pilipinas, hindi nawawala sa isip ni Darwin at ng kanilang mga anak ang pangarap na muli silang mabuo bilang isang pamilya sa bawat araw at linggong dumadaan. Pilit siyang nakikipag-ugnayan kay Edna upang kamustahin at iparating ang kanilang mga kwento at tagumpay. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, napansin nilang tila mas dumalang ang pagbalik ng mga tawag at mensahe ni Edna. Busy lang siguro si Mama sa trabaho. Paliwanag ni Darwin sa mga anak kapag nagtatanong sila kung bakit bihira na lang sumagot si Edna. Sa loob-loob niya, pilit niyang pinapalakas ang kanyang loob at iniisip na malayo sa isip ni Edna ang magpabaya sa kanila. Kaya, hindi niya inisip na may masamang nangyayari. Naniniwala siya na tulad niya, patuloy na nagsasakripisyo si Edna para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ang katotohanan, sa kabila ng bawat dahilan ni Edna na siya ay abala sa trabaho, ay hindi na niya kayang itago ang kanyang tunay na kalagayan. Matagal nang nakaratay si Edna sa isang ospital sa ibang bansa. Nanghihina at halos walang lakas dahil sa matinding pagod at pagkasakit dulot ng patuloy na pag-overwork. Sa loob ng kanyang kwarto, pinalilibutan siya ng mga aparatong sumusuporta sa kanyang hininga. Habang mag-isa niyang hinaharap ang unti-unting panghihina ng kanyang katawan. Sa bawat araw na dumadaan, pilit niyang ipinapakita ang tapang. Pilit niyang sinasabi na makakaya niya pa. Ngunit, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na malapit na ang kanyang oras. Alam niya ang matagal niyang pagsisikap at pagod ay may hangganan. At natutunan niyang tanggapin na kahit hindi niya magagawa pang personal na makabalik sa kanyang pamilya, na ibigay na niya ang lahat ng kaya niyang ibigay. Isang hapon, tinanong siya ng nurse kung may nais siyang tawagan o ipaalam sa kanyang pamilya ng kalagayan niya. Bahagyang napangiti si Edna at sa mahinang boses ay sumagot. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo sa pamilya ko na mahal ko sila. Hindi ko man masabi ng personal. Alam kong darating ang araw na mauunawaan na lang lahat ng sakripisyo ko ay para sa kanila. Nang ibabaw ang katahimikan sa silid ni Edna habang iniisip niya ang mga anak at si Darwin, ang mga mahal niya sa buhay na patuloy na nagpapalakas sa kanyang kalooban kahit sa huling sandali. Sa kanyang puso, dama niya ang kasiyahan na nagawa niya ang lahat para sa kanila. At alam niya na kahit manatili na lang sa pangarap ang pagbabalik niya, ang pagmamahal niya para sa kanyang pamilya ay hinding-hindi maglalaho. Sa Pilipinas, patuloy na naghihintay si Darwin at ang kanilang mga anak. Walang kamalay-malay sa tunay na kalagayan ni Edna. Sa bawat araw, hawak nila ang pangarap na muling mabuo ang kanilang pamilya. Ngunit sa kanilang kalooban, nagsisimula ng bumuo ng tanong at pag-aalala ang tahimik na pagkawala ng kanilang pinakamamahal na asawa at ina. Isang umaga, habang abala si Darwin sa mga gawain sa bahay, biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Isa iyong delivery. At sa harapan ng kanilang pinto ay isang malaking balikbayan box na may pangalang Edna. Agad na nabuhayan ng loob si Darwin at ang kanyang mga anak na makita nila ang kahon. Matagal na nilang hinihintay ang balita mula kay Edna. At sa kanilang isipan, ang kahon na iyon ay tanda ng pagmamahal at presensya ng kanilang ina sa kabila ng distansya. Buo ang kanilang kasiyahan habang binubuksan ng kahon. Isa-isa nilang inilabas ang mga laman nito. Mga gamit pang eskwela para sa mga bata, damit, at iba pang mga pangangailangan. Para bang naramdaman nila ang pagmamahal ni Edna sa bawat bagay na naroon. At halos naroon na rin ang kanyang presensya habang binabalot sila ng kasiyahan. Ngunit nang malapit na nilang matapos ang pag-aayos ng mga laman ng kahon, may isang maliit na sobre na bumagsak mula sa loob. May sulat kamay na nakasulat sa ibabaw, para kina Darwin at mga anak. Agad na napansin ni Darwin ang liham at napansin niya ang pamilyar na pagsusulat ni Edna. Nagdadalawang isip siyang buksan ito. Ngunit sa huli, dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at sinimulang basahin ang liham.
Habang binabasa niya ang mga unang linya, naramdaman niya ang bigat ng bawat salita. Ang sulat ay nagsimula sa mga salitang puno ng pagmamahal ni Edna. Darwin, mga mahal kong anak, kung binabasa niyo na ang liham na ito, tandaan niyo na mahal ko kayo. Ginawa ko ang lahat ng to para sa inyo, para sa pangarap natin. Hindi ko man kayo nakasama sa bawat araw. Sana damhin niyo ang pagmamahal ko sa bawat sakripisyong ginawa ko. Pero patawad. Patawad dahil hindi ko na magagawang makasama kayo muli. Habang tuloy ang pagbasa ni Darwin, naramdaman niyang parang tumigil ang oras. Nanginginig ang kanyang kamay habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya inawat ang sarili. Alam niyang kailangan niyang tapusin ang liham. Kahit pa masakit, ang bawat salitang isinusulat ni Edna. Nagkaroon ako ng malubhang sakit na hindi kayang maagapan pa. At sa araw na matatanggap niyo to, ako ay nasa lupa na at namamayapa. Patawad, mahal ko. Patawad, mga anak ko. Kung maaga ko kayong iniwan at kung hindi ako nakapagpaalam. Mahal na mahal kita, Darwin. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Lagi niyong tandaan na kasama niyo ako palagi. Nasa puso niyo. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama. Walang salitang lumabas mula kay Darwin. Tanging ang mga luha na lang niya ang patuloy na dumadaloy habang hawak ang liham ni Edna. Ang mga anak niya, na ngayon ay nakatingin sa kanya, ay natutong magtanong. Tay, bakit po? Ano pong ibig sabihin ni Mama? Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, mahigpit na niyakap ni Darwin ang kanyang mga anak. Ipinaliwanag niya sa kanila ang katotohanan, na ang ina nilang nagpakahirap sa ibang bansa ay wala na. At ang mga pangarap nila na mabuo muli ang kanilang pamilya ay tuluyang magiging alaala na lamang. Ang mundong dating puno ng pag-asa at pananabik ay biglang naglaho. Ang kanilang mga pangarap na binuo ng mga sakripisyo at pag-ibig ni Edna ay gumuho sa isang iglap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naiwan kay Darwin at sa kanyang mga anak ang pamana ng pagmamahal ni Edna. Ang pagmamahal na hindi masusukat at mananatiling buhay sa kanilang mga puso magpakailanman. Sa gabing iyon, habang yakap-yakap niya ang kanyang mga anak, tahimik na nanalangin si Darwin. Nagpasalamat siya kay Edna para sa lahat ng ginawa nito para sa kanila at ipinangako sa sarili na ipagpapatuloy ang mga pangarap na inalay niya para sa kanila. Hinding-hindi niya papayagang masayang ang mga sakripisyo ng kanyang pinakamamahal na asawa. At sa kanyang puso, naramdaman niyang hindi talaga sila nagpaalam ng tuluyan. Dahil kahit malayo na si Edna, mananatiling kasama nila ito sa kanilang mga puso. Tahimik ang gabing iyon sa bahay ni na Darwin. Matapos basahin ang liham ni Edna, tila bumalot ang isang hindi maipaliwanag na lungkot at pagkawala ng direksyon sa kanilang mag-iina. Walang salitang makakapagpagaan ng bigat sa kanilang dibdib. At ang bawat sulok ng bahay ay tila nakikidalamhati sa kanilang pagdadalamhati. Habang niyayakap ni Darwin ang kanyang mga anak, naramdaman niyang kailangan maging matatag para sa kanila. Kahit pa ang puso niya ay basag na basag. Dama niya ang bigat ng responsibilidad na iniwan ni Edna. At alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Ngunit, sa bawat alaalang iniwan ni Edna, sa bawat sakripisyo at pagmamahal na ipinakita nito sa kanila, naroon ang inspirasyon at lakas na muling bumangon at ipagpatuloy ang kanilang buhay. Sa kabila ng pagdadalamhati, isang liwanag ang pumasok sa isip ni Darwin. Alam niya na ang huling mga salita ni Edna ay hindi lamang paalam. Ito ay paalala na kahit wala na siya sa kanilang piling, ang pagmamahal niya ay mananatiling buhay sa bawat yakap, sa bawat tawanan, at sa bawat pangarap na binuo nila. Simula ng gabing iyon, ipinangako ni Darwin sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak na hindi nila bibitawan ang mga pangarap na sinimulan ni Edna. Ang bawat hakbang na gagawin nila ay alay para sa kanilang ina. Ang babae na nagmahal sa kanila ng higit sa kanyang sarili. Sa bawat pagsubok,
Ang kanilang alaala kay Edna, ang magiging gabay, ang kanilang magiging inspirasyon, at ang kanilang sandigan sa pagharap sa kinabukasan. Bagamat isang pangarap ang tuluyang naglaho, isang bagong pag-asa ang namuo. Ang pangako na magiging buo pa rin sila bilang isang pamilya, kahit sa puso lang, at ang pag-asa ng pagmamahal ni Edna ay magpapatuloy sa bawat araw ng kanilang buhay.